Kamusta na po kayong lahat dyan and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magpatuloy, kung kayo po ay bago sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na aking i-upload. Ngayon gusto ko lang pong magbigay ng reaction dito sa walang katapusan na pangungulit ng ilang mga individual na makipag-cooperate daw ang Pilipinas sa ICC. Bakit ba ipinagpipilitan nila? Parang pinalalabas nila na walang kwenta yung justice system natin dito. Parang gusto nyong ipagsigawan sa buong mundo na hindi gumagana ang hustisya dito sa bansa. Gusto nyo talaga ipahiya ang bansa natin. Hindi nyo ba naisip na magiging katawa-tawa tayo sa buong mundo? O yun ang gusto nyo mangyari? Isa sa paraan para ipahiya ang Bongbong administration. Ano naman ba ang masasabi ni Senator Amy Marcos tungkol dito sa ICC drug war probe na to? Balita po sa Inquirer.net, Amy Marcos says, big shame if Philippines works with ICC in drug war probe. Senator Amy Marcos on Wednesday said, it would be a big shame for the Philippines to work with the International Criminal Court in investigating the brutal campaign against illegal drugs during the administration of former President Rodrigo Duterte. Sabi naman kasi dito sa House Resolution number 1477, it noted that the Supreme Court has already reinforced the ICC's view that it still has jurisdiction over the Philippines despite the country's withdrawal from the Rome Statute. Hence, the call for the full cooperation of appropriate government departments in the ICC probe. Sabi naman ni Senator Amy, it will be a big shame for the Philippines when the ICC enters. Don't allow yourselves to be influenced like that. Hindi nga po ba sinabi pa niya, paano sasabihin na hindi gumagana ang ating justice system? Si De Lima nga ngayon out on bail. So nung nakita ng korte na mahina daw yung mga ebidensya laban kay De Lima, pinayagan na siyang magkaroon ng temporary liberty. Isa pa, kung natatandaan niyo po yung kaso ni Maria Ressa na tax evasion ba yun? Hindi po ba siya ay pinawalang sala ng korte? At siya po ay tuwang-tuwa at sinabi niyang gumagana daw ang ating hustisya. Well, I'm sure kung naging baliktad ang desisyon nun, hindi yan ang sasabihin ni Ressa. Ganun naman dito sa Pilipinas eh. Kapag hindi umayon sa'yo yung desisyon ng korte, sasabihin mo hindi gumagana ang hustisya sa atin. Pero kung granted yung inyong kahilingan na kayo ay mapawalang sala o mabigyan ng temporary liberty, all praises naman kayo sa korte natin. So, bakit natin kailangan ng ICC? Bakit nyo ipagpipilitan ang ICC? Again, para po sa akin, opinion ko lang ito, para ipahiya ang gobyerno ni Bongbong Marcos, para sabihin walang silbi yung ating justice system. Basahin naman natin yung pahayag ng ibang gusto ay makipag-cooperate tayo sa ICC. Ito naman po sa Inquirer.net. Lagman on Reso urging Philippine cooperation with ICC. We are not putting anyone on trial. Uwe, totoo nga, basahin ko po. Albay 1st District Representative Edsel Lagman has clarified that the filed House resolutions asking the Philippine government to cooperate with the International Criminal Court probe do not mean putting former President Rodrigo Duterte on trial before the panels discussing the issue. Sabi pa dito, the lawmaker clarified that the committees are not looking at the merits of the complaint against Duterte before the ICC, but only at the status of the current administration's engagement with the ICC. Sabi pa ni Lagman, hindi natin nililitis yung merits of the complaint. Ang atin lang tinitignan yung kailangan ba i-express ang sentiment ng mababang kapulungan tungkol sa cooperation ng government sa ICC. We are not trying to try or hear the merits of the complaint. All that we are urging is the cooperation of the government with the ICC. Again, bakit nyo pinipilit na makipag-cooperate ang ating gobyerno sa ICC? Ilang beses nang sinabi ni President Bongbong Marcos, hindi siya papayag na pumasok ang ICC dito. Tapos sasabihin ni Lagman, we are not putting anyone on trial. Napaka-obvious naman na kaya niya pinipilit yan ay dahil kay Rodrigo Duterte. Ako, lagi ko rin sinasabi, hindi lang porke si Rodrigo Duterte
ang involved dyan sa kasong yan. At kahit na sinong individual ang gustong imbestigahan ng ICC, hindi po ako pabor. Bakit hindi natin pabayaan ang ating justice system, ang ating mga hukom, ang ating hustisya, ang mag-decide sa problema ng Pilipino sa Pilipinas? Bakit natin iaasa dito sa mga dayuhan ang pag-decide sa mga kaso natin? So obviously, kahit na anong sabihin ni Edsel Lagman, halatang-halata naman na gusto nyo lang ipasok ang ICC dito nang dahil kay Rodrigo Duterte. That is very obvious. But then again, sabi ko nga, nagkataon lang na si Duterte yan. Pero kahit na sinong individual ang kakasuhan ng ICC at gustong imbestigahan, hindi ako pabor. Mas gugustuhin ko na dito nyo idemanda yung mga individual na yan. Dito nila ipagtanggol yung sarili nila. Pilipino ang huhusga sa kapwa Pilipino kung sila ay nagkasala o hindi. Para kipang meron tayong korte. Kung hindi rin naman tayo magtitiwala sa kanila, tanggalin na natin yung mga korteng yan at umasa na lang tayo sa ICC. So ano naman kaya ang masasabi ng DOJ? Sabi po dito sa Radyo Pilipinas, DOJ ayaw munang magkomento sa inihaing resolusyon sa Kamara kaugnay sa panghihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Walang balak ang Department of Justice na magbigay ng opinyon sa inihaing resolusyon sa Kamara de Representantes na nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan sa International Criminal Court para imbestigahan ang madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Justice Assistant Secretary at Spokesman Miko Clavano, may hiwalay na trabaho ang Kongreso na hindi maaaring panghimasukan ng executive branch tulad ng DOJ. Magmamasid lamang ngayon ang DOJ sa mga talakayan at debate sa Kamara kaugnay sa panawagan na papasukin ang ICC sa bansa. Pero sa mga nakaraang panayam, naninindigan si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito. Pero ang gusto ko lang kasing maliwanagan, parang ang isinusulong nito ay maimbestigahan yung mga nagawa ni Rodrigo Duterte bago pa kumalas ang Pilipinas sa ICC. So para bang kahit na tayo ay kumalas na sa ICC, ang pinaiimbestigahan nila ay yung mga nagawang human rights violation nung tayo ay kasama pa at kasali dyan sa ICC. I do not claim to be an expert kaya ako po ay nagtatanong. Ngayon, kung tayo ay kumalas na at nagkaroon ng mga violation, wala nang pakialam ang ICC sa atin. So sa punto ng isang layman o isang katulad ko, kung ang isang individual ay nakagawa ng krimen or pagkakamali during the time nung tayo ay kasali pa dyan sa ICC, hindi nga ba dapat managot kung sino man ang involved doon? Ngayon, kung tayo ay kumalas na dyan at may naganap man na mga human rights violations, hindi na tayo sakop ng ICC. Yan po ay pagtatanong lang. Pero nagsalita na po ang ating presidente, hindi lang isang beses. Makailang ulit niya nang sinabi na hindi tayo papayag na pumasok ang ICC sa Pilipinas. Sabi nga po sa inilabas na statement ni Senator Amy Marcos, who are the lawmakers pushing for foreign interference in our justice system? Why are they intent upon the subjugation of the independent Philippine judicial system to foreign entities? The question of cooperating with the ICC has been asked of the President many times, and he has consistently said that our courts will not be rendered subordinate to the ICC and that we are a sovereign nation with its own system of justice. Let us stand our ground as the President has done many, many times. Although ang tanong ulit, bakit kumalas si Rodrigo Duterte sa ICC? Baka naman meron siyang nakitang mga ginagawa dyan sa loob sa ICC na nakita niyang hindi tama. Kaya mas ginusto niyang umalis na lang sa ICC. Although may mga nagsasabi nga dyan, kaya daw umalis si then President Rodrigo Duterte sa ICC ay natunugan niya na siya ang susunod na iimbestigahan ng ICC. Dahil ito nga nabasa ko dito sa GMA News Online
The resolution noted that while the Philippine government already withdrew from being a party to the ICC in March 2019, the ICC and the Supreme Court in the Philippines have maintained that ICC has jurisdiction with respect to any alleged crimes against humanity perpetrated in the Philippines during the Duterte administration's drug war. The ICC's jurisdiction was reinforced by the Supreme Court of the Philippines when it rendered a March 2021 judgment specifying that, further, the ICC retains jurisdiction over any and all acts committed by government actors until March 17, 2019. Hence, the withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the ICC for acts committed up to this date. So ano sa tingin ninyo? Dapat bang papasukin na ang ICC sa Pilipinas? Sabi pa po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, this needs a serious study. Nasabi po niya yan whether the Philippines will cooperate with the drug war probe of the ICC. This needs a serious study on our part at the DOJ considering we are no longer a member. Pero on my part, parang mas gusto ko talagang kung nagkasala man si Rodrigo Duterte tulad ng sinasabi ninyo, dito po magsampa ng reklamo at idemanda dito sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte. Dahil kahit na sino man ang nakagawa ng isang krimen, tulad ng sinasabi ninyo, hindi ba mas maganda na tayo ay humarap sa sarili nating hustisya? At bayaan natin ang hustisya dito ang mag-decide kung tayo nga ay naagawa ng kasalanan. Ano sa tingin ninyo? Dapat na bang mangamba si former President Rodrigo Duterte? Manaig kaya itong mga nagsusulong na ipasok ang ICC dito? At bumigay na rin kaya si President Bongbong Marcos at payagan na pumasok ang ICC sa bansa natin? Well, as the saying goes, abangan ang susunod na kabanata. Kayo po, what are your thoughts about this? Dapat na magpapasukin o hindi ang ICC sa Pilipinas? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.